Sa panahon ngayon, napakadali na ng buhay kung meron kang sariling motor na pwede mong maging partner sa hanap buhay, trabaho, sa pagpasok sa eskwela at kahit sa personal na lakad. At sa kabila nga ng nagtataas ang presyo ng motor ngayon, meron isang brand pa rin ang maasahan mo sa tibay, tatag at syempre sa budget mo. At ito na nga ang Rusi Bantol 110 na siguradong papatok at maasahan mo kahit anong trip mo sa buhay, kahit gawin mo itong partner sa hanap buhay o personal na lakad. At sa presyo nga nitong abot kaya ng masa na merong mga features na magpapagaang ng buhay mo, ay sulit talaga ang pera na paglalaanan mo rito. Kaya't halina't samahan nyo ako mga idol mag-walkthrough para siyasatin, busisiin at talakayin kung anong meron sa motor na ito at alamin na rin natin ang updated price regarding cash and installment nito dito sa Rusi Motorcycle Masinloc Branch. Welcome to Haju Motovlogs and this is Rusi Bantol 110. Let's go! Okay guys, welcome na naman sa isang episode na kung saan walkthrough around tayo dito kay Bantol, Rusi Bantol 110. Na-appreciate ko yung ginawa niya rito kay Bantol. Ang dami niyang advantage, special features. Dito nga pala ako sa Rusi Masinloc guys. At kung gusto nyo kumuha ng ganitong unit, is meron siyang available dito na black, meron siyang red and blue. So ito yung underbone ni Rusi, which is yung RSP MP110. Unahin natin syempre sa kanyang appearance. Ayan, very sporty. Tapos ang dami niyang kanto rito guys. Oh. Ayan, kita mo sa gilid. May kanto. Ayan. Kung gusto mo mga idol yung sporty look, is ganito siya. Is pwedeng sa ito ang Bantol. Okay? So unahin natin dito sa unahan niya, sa front head niya. Para siyang aftermarket na headlight guys. Ayan, kita nyo, para siyang Osram, para siyang aftermarket na Osram. So solid ang ginawa niya rito sa kanyang headlight. So LED na po siya, magmula headlight. Yung signal light niya LED. So LED ang headlight, LED ang signal light. Okay, dito naman sa likod, ayan, aftermarket na rin yan, no? Tail light niya rito is LED na rin siya. LED na rin ang ginamit niya sa signal light dito sa likod. Okay, talagang solid. So napansin ko rin guys, napakadami ng Rusi na sticker. May unahan, yan, unahan ng fender. Meron din siya sa telescopic port. Meron siya dito. Yan, Rusi. So all over. Yan, nandun pa rin ang tatak Rusi. So be proud. Pagdating sa quality and durability plus affordable, Rusi ka na, di ba? Dito naman sa kanyang unahan muna, gumagamit po siya ng telescopic port with single disc brake na wavy ang style. Tapos meron siyang caliper pot na dalawa. Then 2.50/70 ng kanyang gulong. Yung mags niya ang ganda tignan, no? Ang ganda, solid din yung ginawa niya rito. Ayan. Dual shock absorber, tapos drum brake or mechanical trailing derailleur. Tapos, same ng itsura ng kanyang mags doon sa unahan. With the tire size of 2.75/17. Ayan. O, pansinin natin din muna yung decals niya na napaka-solid, napakaganda. Ang haba ng Rusi. Ayan, Rusi. Ganda ng style niya pagka Rusi niya, very premium yung ginawa. No? Pero, decals lang to guys. Ayan, decals. Pero ang ganda, Bantol. Bantol Rusi. Ang ganda. Naghalong gray and black. Makikita mo nyo mga idol is andito yung kanyang kickstarter. So just in case na malobatan yung battery mo ng motor mo, is simpleng padjak lang nito, is gagana ng motor mo. Okay, dito naman yung pedal ng kanyang brake sa likuran. Okay, tapos dito napansin ko rin ang ganda ng kanyang ginawa rito sa kanyang pillion footrest. So parang sa Raider. Okay, ayan o, sa mga underbone na 150, solid. Meron siyang chrome, then meron siyang black, matte black yung kulay niya. Okay, tapos dito pa yung isa napansin ko dito guys, mga idol. Ayan, para siyang aftermarket
na muffler ang ginawa niya rito. So para ito is cover po siya ng metal, no? Then stainless po siya sa dulo dito. Stainless siya. Ito parang coated lang siya ng kulay silver. Okay? May holder siya dito ng muffler. Ang ganda oh. Sa kabilang gilid, siyempre meron pa rin Rusi pantul. Ayan, sa gilid. Then, nandito yung kanyang shifter na meron siyang 4 na gear shifting. Okay, 1, 2, 3, 4, then bawas. Okay? Tapos nandito makikita yung kanyang chain drive or gumagamit ito ng chain drive which is yung sprocket. Okay? Then yung adjuster. Ayan. Okay, dito naman tayo sa top. Pero unahin muna natin yung mga buttons niya dito. Which is meron po siyang high and low, signal lights, button, then horn. Tapos nandito yung choke niya. Okay? Headlight on and off. Then, electric starter. So, solid. Meron ka lang electric starter. Meron ka bang kick starter. Dito sa kanan ay makikita ang kanyang throttle control with brake lever para sa unahan. Then, dito naman is handle lang. Solid din ang kanyang ginamit dito sa kanyang hand grip. Alright? Dito naman sa kanyang panel, yan makikita nyo, napakalaki at very solid ang kanyang ginawa dito. Ewan ko lang kung di mo pa napansin yan. No? 1, 2, 3, 4. So 4 gear shifting. Tapos meron siyang indicator ng signal lights, high and low indicator, then neutral. Tapos meron pa rin Rusi. At nandito ang kanyang speedometer, odometer, then gas gauge. 2 color combination ng kanyang speedometer, which is yung kulay blue and red. Right? Sa kanyang convenient features, makikita natin, ayan, underbone siya pero meron siyang 2 packet, mga idol. Ayan, oh. Ayan, 2 packet. Which is magkaparehas po ng lawak and laki. Okay, and lalim. Ayan, kasya cellphone mo. Speaking of cellphone, meron po siyang charger. Ayan, meron po siyang charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere, kung saan man maabutan ng pagkalobat. Okay, bagay na bagay sa mga delivery rider at sa mga naglo-long ride. Underbone siya pero meron siyang helmet hook na tinatawag. Napaka-useful ng gamit nitong sabitan na to. Hindi ka na kasi yung hook na to, kung underbone yung gamit mo, dito mo isasabit yung pinamili mo eh. So, dito na lang. Mas safe pa. Okay? And then, dito naman sa kanyang susian, ayan oh. Gumagamit po siya ng traditional key. Lock and on and off igniter. So, ayan. Okay, move on tayo dito guys, no? Dito sa kanyang upuan. Ayan. At dito pa rin yung solidong R, which is yung Rusi na tatak. Then, Rusi din sa gilid. Pagdating sa ginamit sa kanyang cover, synthetic leather with kalmot pusa attraction. Laging kinakalmot ng mga pusa ng kapitbahay mo. Okay? So, simpleng tabas, solid, makapal para sa rider, then makapal din naman para sa pillion mo. Under seat compartment naman tayo. Hindi siya malaki, hindi siya maliit, sakto lang. Para sa mga papers, baunan, saging, no? Kahit basta magkakasya dito. Ayan o, parang isang dangkal lang siya. Then, nandito ang kanyang fuel refiller. So, 4 to 5 liters lang ito. Pwede na rin, kasi 110 siya eh. Matipid sa gasolina ito. Okay? So, pagdating naman sa kanyang makina, gumagamit po siya ng 110cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves, mga idol, no? Pagdating naman sa kanyang fuel system, gumagamit po siya ng carburetor. So, carb pa rin po siya, pero walang problema kasi 110 pa rin siya. Okay na okay siya pang daily use. Alright? At ngayon, alamin natin kung ano ang seat height nito, kung pasok ba ito sa meron lamang average height o kaliitan ng tao. Pagdating naman sa kanyang handle, ay kaya ba itong imaneho ng may kaliitan na katawan? Para sa reference nyo mga idol, inimbitahan ko ulit si Tanggol ng Batang Kapo na meron height lamang na 5'4". At kung makikita nyo mga idol, abot naman ng 2 paa niya ang floor. Pero nakatingkayad na po ito. Pero sabi niya, okay sa alright pa naman daw. Sa legroom naman mga idol ay malawak din naman dahil maliit nga na bias lamang ito. Pero sa may kahabaan naman ng bias ay sakto pa rin naman ito dahil pwede naman mag-adjust ng position ng upuan kung kinakailangan. In short,
common sense. At sa handling position ay very comfort and relax while driving dahil naka 45 degree ang braso niya na di naman kataasan ang manubela ng motor. Dating naman sa pagmamaniobra ay super basic kahit si Tanggol ay may timbang lamang na 58 kilo at may mala bench body na katawan na may kapugi ang taglay na wala daw hassle pagdating sa forward o reverse sa gaang ng motor na ito. At pagdating naman sa presyo mga idol, ito ang kanyang updated price with regards sa cash and installment. Unahin natin sa cash na merong 41,500. With regards sa kanyang installment is no down payment po siya mga idol. And 3 years contract, meron po siyang monthly na 1,855. At kung maaga ka naman magbayad is 1,555 na lang. May less siyang 300. Okay? Yan na, meron ka ng Rusi Bantol 110. At ayun na nga mga idol, ang Rusi Bantol 110 na di lang affordable ay meron din pa itong advantage features na siguradong magpapagaang talaga ng buhay mo. Pero kung ikaw naman ang tatanungin mga idol, sulit nga ba o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.